So for today's mini vlog ay kikilalanin pa natin si Queen Dora. Yes. Kamusta ka, cutie? Ako okay ako. Si Self hindi. Bakit? May mga consequences. Ano yun? So paano nga ba nabuo ang salitang Queen Dora? Kailan ba ito nagsimula? Nag-start siya nung pandemic. Ayun, nandudura ako ng mga taong hindi deserve. Like, wala naman siguro dito na hindi deserve. Kaya hindi ako dudura. Pero nangyari siya na ayun, ng pandemic kasi bored ako. So, wala. Ayun lang. Lumalabas lang siya sa bibig ko. So, syempre, bago mabuo ang salitang Queen Dora, ano ba ang buhay na meron si Kelvin Fulgencio noon? Si Kelvin Fulgencio. Charot! Hindi, nag-aaral ako. Aral school. Ay, aral bahay pala. Aral bahay, tapos sayaw. Dancer kasi ako eh. So, after ko sa school, magpa-practice ako ng sayaw, tapos uuwi, tapos magtitinda ako sa business ng aking mom, which is ang maliit naming Jenny Store. Yes! Puro po eh. Jenny Store. Ano yun? Like, sari-sari store. Anong pakiramdam mo kapag, syempre si Queen Dora ka na ngayon eh, ano yung feeling kapag nakikita mo si Kelvin Fulgencio? Nakikita ko siya nakamulit. Ano yung mulit? Yung gupit na pang lalaki. Ah, panlalaki. So nakikita ko siya nagbabike lang dati. Yung ganun lang, nagbabike lang dati. Tapos sumasayo, nagpa-practice. But now, ang yabang! But now I'm here in front of you guys. So this is me now. Sobrang proud. Kung meron kang message kay Kelvin Fulgencio, ano ito at bakit? Siguro I'm so proud of you. And proud ka kasi? Kasi kasi hindi ko naman na-expect to eh. Hindi ko naman siya naisip na mangyari. Kusa lang siyang dumating. Siguro, ganun nga yung sinasabi nila doon na parang mag-antay ka lang. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan isipin na ganito. Mangyayari at mangyayari siya. Destiny. Pero pinangarap mo ba na maging isang sikat talaga? Yung as in, kahit saan ka pumunta, madaming nakakakilala sa'yo. Yung mga kaibigan ko, sinasabi yung lagi na sisikat ka te, tas yung mga ganito, ganyan mo. May mga isang kaibigan pa nga ako na parang Android kasi yung phone ko. Feeling ko 1 year na lang magkaka-iPhone, ganito ka na. So, iyon yung binigay mong phone. True. Tas iyon, ang dami nang nangyari sa life. Oh my God, I'm so blessed. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Siyempre, sikat ka na. Sa tingin mo, sinong content creator ang hindi deserve ng fame? Madami. Sorry for the word, pero ikaw ang nangunguna. Pumapangalawa ka. Ang dami eh. Bakit siya yung una? Kasi ayoko nung mga, alam mo yung ugaling parang ayoko nung hindi totoo. So, yun yung nasi-feel ko sa kanya. Sa tingin mo ba si Queen Dora nagpapakatotoo ngayon? Sobrang nagpapakatotoo ko kasi hindi naman ako tatagal sa bahay ni Glenda. Charot. Sa bahay nino? Ni Glenda. Di ba may si Kuya? Charis lang. Nakakatawa talaga ako, pero hayaan nyo na yun. Hindi nakakatawa. Napanood ko sa isang content mo dati, hiwalay daw ang mama at papa mo. Yes. So, paano? Bata pa lang kasi ako eh. Bata pa lang ako, hiwalay na sila. Tapos, nakikita ko na parang, ayun, may tabuyan na nangyayari. Tapos, may eksenong parang lumaya sa ganito, ganyan. Tapos, hindi kami makahabol kasi nilalak yung gate. Alam mo, as a friend ni Queen Dora talaga, as in... Lasinggera, ganun. Hindi naman, I mean, makikita mo yung soft side niya kapag friend ka ni Queen Dora. So, bilang isang Queen Dora, grabe siyang magbigay sa nanay niya talaga. As in, pag kumikita siya, palagi niyang sinasabi na ibibigay niya daw yun kay Jenny Store. Yes. Tapos yung Jenny Store, mataas na siya. Like ilang floor? Yes, second store, pero ang taas eh. Yung kisame kasi mataas. Anong message mo kay Jenny? Kay Jenny, syempre, si Jenny kasi, tsaka yung papa ko, hiwalay sila, pero wala silang kanya-kanyang pamilya. So, yun lang yung mapapayo ko sa inyo, mapapayo. Naging nanay pa dito. Ang masasabi ko na sa inyo, kahit breakable kayo, kahit hiwalay kayo, syempre, thank you pa rin kasi kahit
separate kayo, yung pagmamahal nyo is sa aming dalawa lang kasi kami. Si ate tapos ako lang. Yung pagmamahal nyo, hindi nabawasan yun. 99% pa rin. Nasaan yung 1%? Nasa germs. Di ba sa sabon? So, yun, nasa germs. Siyempre, wala namang perfect. No one's perfect. That's why 99. Yung 1% kayo na maghanap. There's one time Yeah. na nagla Union kami ni Quindora. So, doon ko siya talaga nakilala. And then, umiiyak siya pag nalalasing siya. Kasi, kinikwento niya sa akin na yung dati daw niyang manager is hindi binibigay yung kita niya, niloko siya, ganyan. So, parang ako, lagi kasi itong nakakatawa eh. So, parang sa akin, hindi ko in-expect na yung Quindora pala is iyakin. Actually, paglasing, hindi ko alam yun paglasing ako, ganun yung eksena ko na parang hindi ko na alam yung mga nangyari. So, totoo nga yun na parang paglasing ka, lumalabas lahat, kahit hindi mo sabihin. Minsan may mga kwento kong hindi may nasasabi na, bobo naman ito, hindi naman dapat sabihin yun. Parang ganun. Pero ano, na-forgive mo na ba yung manager? Oo, napatawad ko naman na siya. Nag-uusap kayo? Hindi, pero kung mapapanood niya to, napatawad ko naman ngayon lang. Ngayon lang kasi, hindi ngayon lang ko siya napatawad, pero ngayon ko lang sasabihin na napatawad ko na siya. Kasi nakikita ko na yung buhay niya ngayon eh. Na, hindi. Not so. Buhay pa. But Pero, not so. oo, so kung nakikita mo, kung siguro pumapagabag pa rin sa'yo na, siguro sa mga inalagaan mo before, feeling mo lahat sa'yo galit yon, may isa na okay na. Like, i-count mo ko na okay na ako sa'yo. Siguro kung hindi sila okay sa'yo, dadating yung point na magiging okay din sila. Mahilig ka din daw magpatuloy ng mga kaibigan mo sa bahay nyo. Halos dun na rin sila nakatira. Paano at bakit mo yun ginagawa? Kasi kami, before, magkakasama kami sa iisang management, tsaka sa iisang bahay din. Nasanay na ako na lagi silang kasama na parang ganito ganyan. Pero before kasi sa bahay, ang kasama ko si mama. So hindi ko sila pwedeng patuloyin kasi kahit nanay ko yun, nakikitira lang din ako. Nakikitira lang din ako tapos makikitira ako ng ibang tao. Hindi parang mali naman yun na parang baka isipin pa ng nanay ko, hindi naman sa'yo ito. Di ba may mga ganun tayo kahit ano? Sino yung mako-consider mo na talagang pinaka-BFF mo? Yung manager ko, si Ernalyn, si Sasabol. Actually, yung isa, kung nakikilala nyo, si Dakota, hanggang ngayon hinahanap namin siya. At pinost na rin namin, ito na rin siguro yung chance, kung may makakita, sabihin nyo sa amin na, kasi Bev Squad talaga yung nauna, bago pa dumating yung Team Bardagulan, may Bev Squad na. Unang-una, 4 kami na nakikita nyo sa camera. Si Dakota, ako, si Ernalyn, si Sesabol. So sa mga nag-o-offer sa'yo ng collaboration, sino yung mga hindi mo tinanggap? Marami, like, pati yung mga hindi lang collab sa vlog, pati yung mga collab sa brands. Endorsement. Yes. So, hindi nga kasi pwede. May mga brands na ikokontak ka daw, magpapaalam daw sa'yo. Ganto ganyan. Pero ako kasi sinasabi ko na hindi nga kasi pwede. Kahit ipaalam. So, ayun, best friend mo yung... Basta yun. Basta marami. Actually, best friend mo silang 3. So, ang layo na nang narating mo, QD. Oo, antipolo to eh. Muntalban ako. Charet. Ano yung mga namimiss mo sa dating ikaw? Yung walang namimiss ko yung parang, grateful ako na may magpapapicture na ganyan. Pero namimiss ko yung parang walang pakialam sa akin yung tao kung ano yung ginagawa ko. Kung lasing ka, di ba? Lasing ako, walang mangbabash, namimiss ko yung maglalakad ako na parang ang laya ko, para akong ibon. Yung ganun. Hindi may buhok na ibon Yung ibon na parang malaya ka lang, lahat nagagawa mo. Alam mo yun, walang trabaho. Although maganda yung magtrabaho, pero kasi, di ba aral lang ako nun. Ang dami ko sinasabi, sana naiintindihan nyo. Sana may lesson. Hindi. So, bilang Quindora,